Magandang araw sa iyo. Welcome sa isa na namang pag-uusap natin. Ngayon, may material tayo na medyo mapanakit, pero kailangan-kailangan. Lalo na sa panahon ngayon. Hawak natin yung aklat na Prepared in Secret Before the Platform ni Chris R. Villasis. At ang mission natin, simple lang, i-breakdown natin yung pinakapuso ng aklat na to. Kasi sa mundo natin na ang sukatan ay bilis, dami ng followers, at agarang resulta. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging handa, lalo na sa larangan ng paglilingkod o ministeryo? Ito yung tanong na babasag sa atin. Paano kung ang pinakamahalagang bahagi ng paghahanda mo ay yung mga panahong walang pumapalakpak, walang nakakakita, at parang walang nangyayari? Halika, buksan na natin. Okay? Simulan natin sa pinakaunang malaking issue na binabato ng aklat. Tinatawag niya itong the widening gap between public ministry and private formation. Sa mas simpleng salita, yung lumalaking agwat sa pagitan ng public performance natin at yung totoong nangyayari sa loob natin kapag wala nang nakikinig. Minsan kasi ang akala natin ang pagiging handa ay tungkol lang sa galing, sa training o sa pagkakaroon ng opportunity. Pero sabi ng may akda, may mas malaking kalaban, yung impatience o pagmamadali na nasa loob mismo ng simbahan. Mas delikado pa raw yan kaysa sa anumang atake mula sa labas. Fascinating yung puntong yan kasi tinutumbok niya ang isang problema na madalas nating nakikita pero hindi natin pinapangalanan. Ang tawag ng aklat dito ay ang pagdami ng mga leader na gifted but unformed. May talent, may galing, pero hindi pa buo ang pagkatao. At dito raw nagsisimula ang napakaraming problema. Burnout, moral compromise, yung mga bigla na lang nawawala o bumabagsak. Kasi sabi mang aklat, nagkakaroon tayo ng maling equation. Napagkakamala natin ang oportunidad bilang calling o pagkatawag. Tapos yung passion o sigasig, akala natin paghanda na yon. At ang pinakadelikado, napagkakamala natin ang talento bilang anointing o pagpapahid ng langis. Ang resulta? Mga leader na, oo, napakagaling sa entablado. Pero sa likod nito, marupok ang kanilang kaluluwa. At sigurado ako, may nakaka-relate sa'yo na nakikinig dyan. Yung pakilamdam na pinupuri ka sa labas, ang galing-galing mo raw, ang laki ng impact mo. Pero sa loob-loob mo, alam mong konting tulak na lang, bibigay ka na. Kasi yung character mo, hindi pa kayang sabayan yung bigat ng expectations ng tao. Yun ba yun? Yung internal pressure? Eksakto. Dahil ang pampublikong entablado ay parang magnifying glass. Kung ano man ang nandoon sa loob mo, kahit gaano kaliit, palalakihin nito. Kung may pride ka, lalabas yan. Kung may insecurity ka, lalabas yan. Kaya ang argumento ng aklat, bago ka bigyan ng mas malaking mikropono, kailangan mo nang patibayin yung pundasyon. Yung pundasyon ng pagkatao mo. At dito napapasok yung para sa akin pinaka-interesting na bahagi ng aklat. Yung pattern na paulit-ulit niyang ipinapakita sa Biblia. Ang sinasabi niya, hindi minamadali ng Diyos ang mga taong ginagamit niya. Parang may standard operating procedure. Siya, laging may mahabang panahon ng paghahanda sa lihim bago yung pampublikong paglabas. Oo, at hindi lang isa o dalawang beses. Halos lahat ng major figures sa Biblia tumaan dyan. Nandyan si Jose, di ba? 13 years siyang alipin at bilanggo bago naging pangalawang pinuno ng Ehipto. Si David, pinihayan na bilang hari pero bumalik pa sa pag-aalaga ng tupa at nagtago ng maraming taon sa mga kuweba. Si Apostol Pablo, pagkatapos ng conversion niya sa daan ng Damasco, hindi siya agad nag-missionary journey. Umabot ng mahigit 10 taon bago siya tuluyang isinugo kasama ni Barnabas. Laging may proseso ng pagtatago. Teka, i-pause muna natin diyan. Kunin natin si Moses, lumaki siya sa palasyo ng Ehipto. He had all the education, the influence, the privilege. Akala mo yun na ang preparation, perfect resume. 'Di ba? Pero ipinadala pa rin siya ng Diyos sa disyerto for 40 years. 40 taon. Bakit? Bakit ganun kalaki yung parteng yun na sa tingin ng marami ay parang
Nasayang na panahon. Magandang tanong yan. Kasi diyan natin makikita yung difference ng paghahanda ng mundo at paghahanda ng Diyos. Sa palasyo, ang natutunan ni Moses ay yung sistema ng tao. Yung power, yung influence, yung pag-asa sa sariling galing. In fact, nung sinubukan niyang palayain ng Israel gamit ang sarili niyang lakas, anong nangyari? Nakapatay siya. Kinailangan niyang tumakas. Pero sa disyerto, kung saan wala siyang ibang kasama, kundi mga tupa at ang presensya ng Diyos, doon niya natutunan ng dalawang bagay na hinding-hindi niya makukuha sa palasyo: dependence and humility, pag-asa sa Diyos at kapakumbabaan. Inalis ng Diyos yung ego niya, yung I can do this on my own mentality. Hinubog siya para umasa hindi sa sarili niyang talino, kundi sa bawat salita at gabay ng Diyos. Yun ang secret preparation na kailangan niya bago harapin ang Faraon. Wow! So, yung 40 taon na yun ay hindi pagkaaksayan ng panahon. Ito yung character formation bago yung public assignment. At syempre, ang pinakamatinding halimbawa ng lahat, si Jesus mismo. 30 taon ng tahimik na buhay bilang karpintero, bilang anak, sa isang maliit na bayan, bago ang 3 taon ng kanyang public ministry. Isipin mo na lang yung ratio na yun. 30 years of preparation para sa 3 years of service. Napakalaking mensahe noon para sa instant na kultura natin. Napakalaki ng theological na bigat niyan. Sinasabi nito ang isang fundamental na prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Inuuna niya ang pagiging sino natin kaysa sa kung ano ang ginagawa natin. Who you are is more important than what you do. Ang pagkatao bago ang gawain. At dito nanggagaling ang isa sa mga pinakamalakas na linya sa aklat. The platform doesn't form character, it reveals it. Ang entablado, hindi ito lumilikha ng karakter. Inilalantad lamang nito kung ano ang nahubog na sa lihim. At kung walang nahubog sa lihim, walang mailalabas sa publiko. Kundi kahinaan, kahit gaano pa kaganda ang salita. Teka, yan ang isang salita na paulit-ulit sa aklat: lihim, pagtatago, hiddenness. Para sa'yo na nakikinig na baka ang iniisip ay, so kailangan ko bang magtago sa kuweba? Linawin natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamumuhay sa lihim sa practical na paraan, lalo na sa 21st century? Mahalagang linawin yan. Kasi ang hiddenness ay hindi tungkol sa physical location. Ito ay tungkol sa audience, sa kung sino ang pinapanood mo. Ito ay isang uri ng pamumuhay kung saan ang pangunahing manunood mo, ang primary audience mo, ay ang Diyos, hindi ang mga tao. Ito yung mga panahon na ang ginagawa mo, maliit man o malaki, ay para lang sa Kanya. Yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos, hindi para may ma-preach ka, kundi para makilala mo siya. Yung paglilingkod mo sa isang sulok na walang nakakakita, hindi para mapansin, kundi bilang pagsamba. Sa lihim na lugar na ito, sabi ng aklat, nililinis ang ating mga motibo. Dito natin tinatanong ang sarili, bakit ko ba ito ginagawa? Para ba sa Diyos o para sa sarili kong ambisyong? Dito, parang ipinapako ang ambisyong nakasentro sa sarili. Pero aaminin natin, napakahirap niyan ngayon. Yung buong mundo, mula Instagram, TikTok hanggang LinkedIn, sinasabi sa'yo, build your brand, market yourself, be visible. Paano mo lalabanan yung ganung kalakas na agos ng kultura na nagsasabing kung hindi ka nakikita, wala kang halaga? That's the central tension, di ba? At ang sagot ng aklat dyan ay hindi pag-alis ng tuluyan sa social media. Ang sagot ay nasa pagbabago ng audience sa puso mo. Ang tanong na kailangan mong sagutin araw-araw ay, para kanino ba ako nagpe-perform ngayon? Para ba sa likes, comments at shares, o para sa audience of one, ang Diyos? Kapag yun ang naging malinaw sa puso mo, yung ingay ng social media, unti-unting humihina. Nagiging tool na lang siya, hindi na siya ang master mo. Yung proseso kung saan ang pagnanais na maging well-known ay napapalitan ng pagnanais na maging well-pleasing sa Kanya. At alam mo, nakakatawa isipin, parang microwave generation din tayo sa ministeryo. Gusto natin salang lang ng ilang minuto sa training, luto na agad, pwede nang ilagay sa entablado. Pero ang sinasabi ng aklat, ang Diyos ay mas madalas gumamit ng slow cooker. Mabagal, matagal, pero mas malasa, mas malambot, at mas masustansya ang resulta. At kung ikokonekta natin yan sa mas malaking larawan ng teolohiya,
Yang slow cooking process na yan ay ang proseso ng sanctification. Yung mabagal na paghubog sa atin ng banal na espiritu para maging kawangis ni Kristo. At ang prosesong ito hindi pwedeng madaliin. Hindi ito parang instant noodles. Ito ay parang pagtatanim ng isang matibay na puno. Kailangan ng napakaraming taon para lumalim ang mga ugat nito bago ito maging matayog. Yung mga ugat na yan, hindi nakikita pero yun ang nagpapatibay sa puno kapag dumating ang bagyo. Yun ang secret preparation. Kaya yung mga tanong na ibinabato ng aklat ay hindi lang gaano ka kagaling magsalita, kundi mga mas mabigat, mas nakakakabang tanong. Tulad ng, kaya ba ng kaluluwa mo ang bigat ng impluensya nang hindi ka nasisira? O kaya, mananatili ka bang mapagkumbaba kapag pinupuri ka na ng lahat? At sino ka kapag tinanggalan lahat ng titulo at posisyon mo? Yan ang mga tanong na sumusubok sa pundasyon. Dahil ang impluensya, ayon sa aklat, ay may bigat. Parang isang malaking backpack yan na puno ng bato. At kung ang pundasyon ng isang tao ay mahina, kung ang kanyang pagkatao ay hindi pa buo sa harap ng Diyos, babagsak siya sa bigat na yon. Kaya yung panahon ng pagtatago, yung mga panahong parang walang nangyayari, hindi ang pag-aaksaya ng oras. Ito ang pagpapatibay ng Diyos sa pundasyon natin. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Binabago nito ang pananaw natin sa maraming bagay. Unang-una, isang pagbabago mula sa ambisyon, patungo sa alignment o pakikiisa sa kalooban ng Diyos. Ang tanong ay hindi na paano ako makakaroon ng impact o paano ako sisikat. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay paano ako mananatiling tapat sa maliit na bagay na ipinagkakatiwala sa akin ngayon. Isang napakalaking pagbabago ng pananaw yan kasi ang ambisyon tungkol sa sarili. Ang alignment tungkol sa Diyos. Ang ambisyon ay nagtatanong kung paano akyat. Ang alignment nagtatanong kung paano susunod. At kapag yan ang naging focus, nagbabago ang lahat. Nawawala yung hurry, nawawala yung inggit sa iba at napapalitan ito ng kapayapaan. Kapayapaan na nasa tamang lugar ka sa tamang panahon ayon sa plano niya. Pangalawa, binabago nito ang pagtingin natin sa mga panahon ng paghihintay, yung mga obscurity seasons. Hindi na ito isang parusa o pagkaantala. Instead, nagiging isa itong sagradong training ground. Ito ay isang regalo mula sa Diyos. Isang pagkakataon para hubugin tayo ng walang pressure mula sa publiko. Ito yung panahon na pwede kang magkamali, matuto at lumago ng hindi hinuhusgahan ng lahat. Isang safe space para sa spiritual formation. Napakagandang isipin nun na yung mga panahong tila walang nangyayari ay ang mga panahong pinakaaktibo ang Diyos sa paghubog sa atin. Dito lumalalim yung relasyon natin sa Kanya. Natututo tayong makinig sa Kanyang tinig. At nasusubok ang katapatan natin sa mga simpleng bagay. Ito ang paghahanda para sa mas malalaking responsibilidad. Diba? Hindi kanya ilalagay sa mas malaki kung hindi ka patapat sa maliit. At dyan napapasok yung, sa tingin ko'y pinaka-summary ng buong aklat. Binabago nito ang mismong kahulugan ng pagiging handa. Hindi lang ito tungkol sa readiness o kakayahan. Ang mas malalim na kahulugan nito ay trustworthiness, pagiging mapagkakatiwalaan. Tama. At idadagdag ko pa dyan, ang pagtitiwala ay hindi instant. Mabagal itong hinuhubog sa mga panahong walang nakatingin, sa mga maliliit na desisyon ng katapatan araw-araw. Gaya ng sinabi ni Jesus, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mensahe ng aklat ay ito, ipinagkakatiwala ng Diyos ang impluensya. Hindi sa mga pinaka-agresibong humahanap nito o sa mga pinakamagaling, kundi sa mga taong napatunayan na sa lihim na kaya nilang dalin ang bigat nito dahil sila'y tapat. Ang pagiging handa sa mata ng Diyos ay pagiging mapagkakatiwalaan. Sa huliang paalala ng aklat ay simple lang pero napakalalim. Ang paghanda para sa serbisyo ay hindi tungkol sa kung ano ang kaya nating gawin para sa Diyos, kundi kung sino tayong nagiging sa harap niya. It's about character over competency. Ito ay tungkol sa katapatan, hindi kasikatan. Ito ay tungkol sa paghubog ng pagkatao, hindi lang sa paghasa ng kakayahan. At para maging malinaw lang, hindi ito isang panawagan para maging passive o tamad. Hindi sinasabi ng aklat na umupo ka na lang at maghintay. Ito ay isang panawagan na muling isipin kung ano ang tunay na kahulugan ng aktibong paghahanda.
Ang paghahanda sa lihim ay isang napakaaktibong proseso. Ito ay pag-aaral, pananalangin, paglilingkod sa maliliit na paraan, pagpapasakop sa mga leader, pagharap sa sariling mga kasalanan. Ang layunin ay hindi ang iwasan ng impluensya, kundi ang maging sapat na matatag para dalhin ito ng tama, para sa kanyang kaluwalhatian at hindi sa ating sarili. So heto ang isang tanong na iiwan namin sa'yo para pag-isipan. Sa halip na itanong, Lord, kailan kaya darating ang pagkakataon ko? O kailan mo ako gagamitin sa malaking paraan? Marahil ang mas mahalaga at mas napapanahong tanong ayon sa diwa na aklat na ito ay, ano ang sinusubukang hubugin ng Diyos sa aking karakter ngayon, dito mismo sa kasalukuyang tahimik na panahon, na mahalaga at kailangan para sa anumang susunod na ipagkakatiwala niya sa akin? That's a powerful reframe. Kasi kung estudyante ka, di ba, baka ang tanong mo ay, kailan ako graduate? Pero with this question, nagiging anong character trait, patience sa mahirap na subject, integrity sa exams, ang hinuhubog sa akin ngayon na dadalhin ko sa buong career ko? Exactly. O kung nasa trabaho ka at feeling mo stuck ka sa isang role na hindi mo gusto, instead of kailan ako mapopromote, nagiging anong skill ng pakikisama sa mahirap na boss o humility sa paulit-ulit na gawain ang dinedevelop sa akin dito na kailangan ko para maging epektibong leader balang araw. Ang bawat yugto, gaano man kaboring o katahimik ay may layunin sa paghubog sa iyo. Walang nasasayang na panahon sa kamay ng Diyos.